Alam mo yung pakiramdam na pagod ka palagi? Yung pagising mo pa lang, parang ubus na agad ang lakas mo. Yung wala ka ng enerhiya kahit sa mga bagay na gusto mo? Alam ko kung anong pakiramdam yan. Ilang taon din akong nakipaglaban sa ganitong pagod. Hanggang sa nalaman ko rin ang totoong dahilan ng problema ko. Parang naalis ko ang mabigat na helmet sa ulo ko at sa wakas ay namulat ako sa buhay. Ngayon, ibabahagi ko ang mga dahilan kung bakit ka laging pagod at kung paano ito masusolusyunan. Simulan natin sa pag-usapan ang tungkol sa stress, na siyang pangunahing kalaban ng ating enerhiya. Kapag stress tayo, naglalabas ang katawan ng hormone na cortisol. Ito ring ang cortisol na parang emergency alarm na tumutunog sa loob ng katawan mo. Kapag tumunog ang alarm, iniisip ng katawan mo na kailangan ng mabilis ang enerhiya. Kaya gumagamit ito ng asukal bilang panggatong. Parang sinasabi ng katawan mo, nasa panganib tayo. Kailangan natin ng mabilisang enerhiya. At nagsisimula itong gawing asukal ang lahat, pati na ang mga reserba mong taba at kalamnan. Ang resulta? Ang asukal mo sa dugo ay pataas-baba na parang roller coaster. At matatapos mong araw na sobrang pagod. Kapag mas mataas ang stress mo, mas madalas gamitin ng katawan ang pang-emerhensyang sistema. Kaya mas napapagod ka. Sa ating utak, may maliit na bahagi na tinatawag na amygdala. Para itong detektor ng panganib na lagi nagbababala sa atin tungkol sa mga posibleng banta. Kung sobrang sensitibo ang detektor, napagkakamalan nitong panganib kahit simpleng pagkamahiyain o matinding takot. Naapektuhan nito ang ating pag-relax at maayos na pagtulog. At kung pag-uusapan ng tulog, ito ang pundasyon ng ating kalusugan. Ang magandang tulog ay kayang baguhin ng lahat. Isipin mong parang cellphone ang katawan mo. Ang tulog ang charger. Kung hindi mo ito maayos na na-charge, mabilis maubos ang baterya kinabukasan. Kapag hindi tayo nakakatulog ng maayos, hindi rin nakakabawi ng maayos ang katawan. Madalas, hindi tayo makatulog dahil mataas ang cortisol sa ating katawan, lalo na sa pagitan ng hating gabi at 2:00 ng umaga, kung kailan dapat mababa ito. Alala mo ba ang stress hormone? Para makatulog ng maayos, kailangan natin ng melatonin. Siya ang parang konduktor ng pagtulog na nagsasabi sa katawan na iyon ay oras na para magpahinga. Sa totoo lang, mayroon tayong dalawang uri ng melatonin. Isa na umiikot sa dugo at isa pa na nananatili sa loob ng bawat silula ng ating katawan. Tumataas ang melatonin sa mga silula kapag na-expose tayo sa sikat ng araw. Ang melatonin ay hindi lang para sa pagtulog. Isa rin itong parang panangga laban sa pinsalang dulot ng stress sa ating katawan. Maaring baguhin ng impormasyong ito ang iyong kalusugan. Kung nagugustuhan mo ang mga tip na ito na kakaunti lang ang nakakalam, pindutin mo na ang like button para matulungan mo akong maibahagi ang kaalamang ito sa mas maraming tao. Malaking bagay talaga ito. Isa pang dahilan ng pagkapagod ay ang pagkain ng maraming pagkaing mataas sa asukal at harina. Ang mga pagkaing ito ay parang unan para sa utak. Pinapatulog ka ng mga ito. Kaya inaantok ka at gusto matulog matapos kumain ng tanghalian na maraming pasta o tinapay. Mas nagiging alerto ang utak kapag mas kaunti ang kinakain mong ganitong pagkain. Nagsisimula itong gumamit ng isang uri ng gasolina at tinatawag na ketone na parang premium na gasolina para sa utak. Mas effective at mas tumatagal ito. Kung nagkaroon ka ng malakas na trangkaso o COVID kamakailan, maaring nararanasan mo ang tinatawag nating post-viral fatigue. Parang ang katawan mo ay tumakbo ng isang maraton para labanan ng virus at ngayon ay ubos na ubos ang enerhiya para makabawi. Sa mga ganitong kaso, nagamit ng katawan mo ang lahat ng bitamina ng B-complex, lalo ng B1 at B3 na parang maliliit na baterya na nagpapagana sa mga kalamnan at utak mo. Kapag wala ang mga bitamina na ito, nakakaramdam ka ng pananakit ng kalamnan, pamamaga, at hirap mag-iisip ng malinaw. Habang tumatanda tayo, mas kaunting asido ang nalilikha ng tiyan natin. Ang asido sa tiyan ay parang blender na nagpapadurog ng pagkain sa maliliit na piraso para masipsip natin ang mga sustansya nito. Kapag kaunti ang asido,
Hindi natin masyadong nasisipsip ang bitamina B12 at bakal, mga importanteng sustansya para magkaroon ng enerhiya. Kapag kaunti rin nakasido sa tiyan, mas mahirap tunawin ang mga protina. Parang hinihiwa mo ang bistek gamit kutsara, hindi kutsilyo. Ang resulta? Hindi natutunaw na pagkain, mga bakterya na tumutubo kung saan hindi dapat sa bituka, at ikaw ay nakakaramdam ng pagod. Ngayon, huwag natin kalimutan ang mga bitamina at mineral na parang piyesa ng makina nagbibigay enerhiya. Mahalaga ang potasyo halimbawa. Sa loob ng bawat selula, mayroong isang bomba na gumagana na parang planta na enerhiya. Kailangan ng bubang ito ng potasyo para makagawa ng kuryente sa mga selula mo. Madaling makakuha ng asin o sudyo sa pagkain, pero mas mahirap makakuha ng sapat na potasyo. Tumutulong din ang magnesyo sa paggawa ng enerhiya sa mga selula. Ang bitamina B1 ay parang susi na nagpapagana sa makina ng iyong metabolismo, habang ang bitamina D3 ay tumutulong mag-regulate ng mga siklo ng pagtulog. Ngayon alam na natin kung bakit tayo pagod. Pag-usapan natin ang mga solusyon. Uunahin ko ang pagtulog dahil ito ang pundasyon ng lahat. Ang unang hakbang ay bumuo ng isang rutinang pamparelax bago matulog. Parang hinahanda mo ang lupa para magtanim. Kung hindi handa ang lupa, hindi maayos na tutubo ang buto. Kung nagtatrabaho ka o nakatutok ka pa sa mga screen hanggang 5 minuto bago matulog, sobrang aktibo pa rin ang otak mo. Kapag oras na ng pagtulog, sabihin mo sa sarili mo, na yun ay oras na para magpahinga. Pwedeng maghintay ang mga problema sa trabaho hanggang bukas. Iwasan ang mga gawain na nagpapagising o nagpapataas ng alerto sa katawan mo, tulad ng pagtatalo, mabibigat na ehersisyo o nakakakabog na mga laro. Sa halip, gawin ang mga bagay na nakakakalma, tulad ng pagbabasa ng pisikal na libro, hindi sa mga screen. Pagsusulat sa diary, pagninilay, pagligo sa maligamgam na tubig, o maglakad-lakad ng magaan. Mahalaga rin ang ilaw para sa tamang pagtulog. 2 oras bago matulog, simulan mong hinaan ang mga ilaw. Gumamit ang mga dilaw na ilaw imbes na puti o bughaw. Parang inaayos mo ang paligid para sa matutulog. Hindi mo naman binubuksan lahat ng ilaw, di ba? Ang asul na ilaw mula sa screen ay niloloko ang utak natin, kaya akala nito ay araw pa. Gumamit ng mga app na nagpapababa ng asul na ilaw o mas maganda pa, itigil ang paggamit ng mga screen 1 oras bago matulog. Mahalaga rin ang temperatura ng kwarto. Mas madaling makatulog kapag malamig ang katawan. Parang pagbaligtad mo ng unan sa mas malamig na bahagi. Buksan ang bintana para pumasok ang hangin. Gumamit ng kurtinang harang sa araw para hindi masyadong uminit ang kwarto sa buong araw. Hindi natin dapat kalimutan ang ingay. Ang maiinggay na tunog ay parang tulak na hindi ka pinapatulog ng maayos. Kung nakatira ka sa maingay na lugar, pwede kang gumamit ng makina na may tuloy-tuloy na tunog, gaya ng ulan o bentilador, para matakpan ang nakakainis na ingay. Bukod sa tulog, mahalaga rin ang pagkain para sa enerhiya. Isang mahalagang payo, huwag kang kumain ng gabing-gabi na. Kung matutulog ka ng alas 10 ng gabi, huwag kang kumain ng pizza ng alas 9. Parang sinusubukan mong matulog habang may nagre-renovate ng bahay mo. Kailangan pang magtrabaho ng katawan mo para tunawin ang pagkain kaysa magpahinga. Ang pinakamainam ay subukan mo. Subukan mong kumain ng 2, 3, o 4 na oras bago matulog para malaman mo kung ano ang mas bagay sa'yo. Mas masarap ang tulog mo kapag natapos ng tunawin ng katawan mo ang pagkain. Maganda rin na bawasan ang mga pagkaing mataas sa asukal at harina. Para silang gasolina na mabilis maubos. Nagbibigay sila ng mabilis na enerhiya, pero agad ka ring mapapagod. At huwag mo kalimutang kumain ng maraming salad. Ang mga gulay at berdeng dahon ay parang rechargeable na baterya para sa iyong katawan. Nagbibigay ito ng putasa at magnesyo na mahalaga para sa iyong enerhiya. Pagdating sa mabilisang enerhiya, pag-usapan naman natin ang kape. Matagal itong nananatili sa katawan. Mga 6 na oras bago maalis ang kalahati ng caffeine. Ibig sabihin, kung iinom ka ng 1 tasa ng kape alas 4 ng hapon at matutulog ka ng alas 10 ng gabi, para kang uminom ng kalahating tasa ng kape bago matulog. May ilang tao na mabilis magproseso ng caffeine.
Parang may Super Mario sa loob ng katawan nila, kaya mabilis nilang nailalabas ito. Yung iba, tulad ko, mas matagal bago maproseso. Nakakaapekto rin sa tulog ang alak. Akala ng marami, nakakatulong ang pag-inom bago matulog para makarelax. Pero ang alak ay parang magnanakaw na sumisira sa kalidad ng iyong tulog. Maaring mas mabilis kang makatulog, pero magiging mababaw lang ang tulog mo. Parang natutulog ka lang sa upuan imbes na nakahiga ng komportable sa kama. Mahalaga rin ang natural na liwanag ng araw. Sa umaga, ang pagtama ng sikat ng araw sa mga mata mo ay parang pag-set ng orasan ng katawan. Inayos nito ang ritmo mo at pinapabuti ang mood mo. Parang sinasabi mo sa iyong katawan, magandang umaga, panahon ng gumising at gawing produktibo ang araw. Naalala mo ba ang maestro ng tulog para tumaas ang melatonina? Magpaaraw ka ng regular. Kung taglamig o hindi ka makalabas, maaari kang makakuha ng katulad na init mula sa fireplace, bonfire, kandila, o mga espesyal na lampang may pulang ilaw. At hindi natin dapat kalimutan ang kahalagahan ng pagkilos o paggalaw. Nakakatuwa pero habang mas hindi tayo gumagalaw, mas kaunti ang enerhiya natin. Parang bisikleta yan. Kapag huminto ka sa pagpadyak, titigil din ito sa pagtakbo. Hindi lang pinapabuti ng ehersisyo ang tulog mo, kundi pinapataas din ito ang iyong antas ng enerhiya. Pinapapitan ng pag-aaral na mas mahaba at mahimbing ang tulog ng regular na nag-ehersisyo. Parang nililinis mo ang katawan. Tinatanggal ang lason, pinapaganda ang sirkulasyon, at inihahanda ang lahat para gumana ng maayos. Alam ko namang gusto mo nang tuluyan tapusin ang pagod na yan. Kung di ka pa subscribe sa channel, ito na ang pagkakataon. I-click mo ang subscribe at i-activate ang bell para makatanggap ka pa ng mga ganitong content na pwedeng magpabago sa iyong kalusugan at enerhiya. Nakakatuwa. Ang ehersisyo at pagtulog ay bumubuo ng perpektong kombinasyon. Habang pinapabuti ng ehersisyo ang tulog mo, pinapabuti rin ng tulog ang kakayahan mong mag-ehersisyo. Parang samahan ng magkakaibigang nagtutulungan. Ngayon, gaya ng pangako ko, ibabahagi ko ang isang espesyal na regalo. Isang step-by-step na gabay para magawa mo ang mga pagbabagong ito nang hindi mabigatan. Sa unang linggo, mag-focus lang sa pagtulog. Pumili ka ng oras ng pagtulog at pagising at panatilihin mo ito araw-araw kahit pa weekend. Gumawa ng relaxing routine isang oras bago matulog. Maaring magbasa ng libro, uminom ng tsaa, o simpleng patayin ang mga screen. Sa ikalawang linggo, ayusin mo ang iyong pagkain. Subukan magapunan ng mas maaga, hindi bababa sa 3 oras bago matulog. Dagdagan ng salad sa plato para sa mas maraming putasa at magnesyo. Sa ikatlong linggo, bigyang pansin mo ang mga pampasigla. Iwasan mo ang kape pagkatapos ng tanghali at bawasan ang alak, lalo na bago matulog. Sa ika-4 na linggo, magdagdag ka pa ng galaw sa iyong buhay. Magsimula ka sa araw-araw na paglalakad ng 10 hanggang 15 minuto at dagdagan ito habang komportable ka na. Sa ika-5 linggo, subukan magpaaraw sa umaga at bawasan ang exposure sa asul na ilaw sa gabi. Parang inaangkop mo ang iyong panloob na orasan sa natural na dalay ng araw at gabi. Tandaan mo, hindi mo kailangang gawin lahat sabay-sabay. Maliliit na pagbabago, ginagawa ng paisa-isa at tuloy-tuloy, ay nadudulot ng malalaking resulta. Parang magtatayo ka ng bahay. Naglalagay ka ng ladrilyo isa-isa, hindi sabay-sabay. Ang huli, alam ko na, uso na ngayon ang magyabang, na kaunti lang ang tulog. Marami ang nagkukuwento tungkol sa pagpupuyat na parang ito ay isang tropeo. Na parang ang pagtulog ay pagsasaya ng oras o oportunidad. Pero nandito ako para sabihin na ang pagtulog ng 8 ng oras bawat gabi ay pagiging bayani para sa sarili mo, sa pamilya mo, at sa mga kaibigan mo. Pag-aayos ang tulog, mas mahaba ang pasensya, mas malikhain, at mas masigla ka para sa mahal sa buhay. Matulog ka ng mahimbing ngayong gabi. Tinitiyak ko na mas magiging maganda ang pakiramdam mo at mas gaganda ang buhay mo. Naniwala ko sa iyo at alam kong kaya mo maibalik ang iyong enerhiya at sigla. Simulan mo na ngayon. At gusto kong malaman mula sa iyo, alin sa mamasanhi ng pagkapagod na ito
ang sa tingin mo ay may pinakamalaking epekto sa buhay mo ngayon? Ito ba ay stress? Pagkain? Hindi magandang tulog? O baka kakulangan sa ejersisyo? Ibahagi sa mga komento kung anong pagbabago ang una mong ipapatupad sa iyong routine. Maaaring makatulong ang iyong karanasan sa iba ring may parehong problema. Kung naging kapaki-pakinabang ang nilalamang ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang tips na tulad nito. Hanggang sa susunod na video.